Magandang araw sa ating lahat. Ngayon pag-uusapan natin itong tungkol sa panawagan ng ilang mga politiko, ilang mga mayors na mag-resign na daw bilang secretary ng Department of Education, itong si Vice President Sara Duterte. So, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit mayroon ng mga politikong nananawagan na mag-resign na bilang DepEd Secretary, itong ating vice presidente. So kung maalala ng ating mga tagapakinig, tagapanood, noong nakarang araw, may ginawang rally itong mga Duterte doon sa Davao. Doon sa Davao, itong Maisog Rally yung ginanap sa pamumuno ito ng mga Duterte doon sa Davao. At isa rin sa mga umattend sa rally na yon ay yung ating vice presidente. So alam naman natin na yung vice presidente natin, kapamilya niya, tatay niya, itong former president na si Rodrigo Duterte. At itong si Rodrigo Duterte, tuloy ang banat dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Inakusahan niya itong durog, inakusahan ng bangag, gumagamit ng droga, maraming mga paninira, maraming mga akusasyon na wala namang mga ebidensya laban sa ating presidente. So yung masakit doon, mga kaibigan, sa ginanap na rally, binabanatan ni former President Duterte itong si Pangulong Bongbong Marcos. At itong Vice President natin na si Sara Duterte, nandun din mismo sa rally na ginanap doon sa Davao. At habang nagsasalita itong si Digong Duterte, yung tatay ni Vice President Sara Duterte, habang sinasabing bangag daw ang ating presidente, naka-smile pa ito, nakatawa, no? Itong vice presidente natin. So dito ngayon, nag-react. So kung makita natin at mapapanood natin sa mga pahayagan at sa mga balita na itong si First Lady Leza Araneta nagbigay na ng komento laban kay Vice President Sara Duterte. At ang sinabi niya laban kay Vice President Sara Duterte na talagang mayroon siyang sama ng loob, no? At hindi magandang pagkikitungo laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, kung titingnan natin, nandun siya sa rally, si Vice President Sara Duterte, tapos pag nagkita sila sa ilang okasyon sa labas, nagbibiso-biso rin itong dalawa, no? Ibig sabihin parang nagkakaroon ng plastikan, no? Parang nagkakaroon ng plastikan itong dalawa. Nag-uusap rin, magkatabi rin sa upuan pag mayroong mga malalaking okasyon. Pero itong si First Lady Leza Araneta, talagang inisnab, no? Hindi pinansin itong si Vice President Sara Duterte. So, naintindihan naman natin itong side ni First Lady Leza Araneta. Kung ikaw naman, asawa mo, binabanata ng ama ng vice presidente, at nandun din siya, nagkikinig bilang asawa ng presidente, ano yung magiging pakiramdam na binabanatan ka ng ama ng iyong vice president. So yun yung nangyari. So parang mirong hindi maganda na ngayon relasyon itong vice presidente at first lady natin na si Leza Araneta.
So ngayon, sinasabi ng ilang mga politiko na mag-resign na daw bilang DepEd Secretary itong si ah, Vice President Sara Duterte. Mag-resign na bilang DepEd Secretary. Sa mga rason na naglagay bilang DepEd Secretary, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-appoint bilang gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Vice President Sara Duterte. At alam naman natin, at alam naman ng lahat, na yung simpatiya at suporta ni Vice President Sara Duterte, wala na sa presidente. Hindi na sa presidente ang kanyang simpatiya at suporta. So, ibig sabihin, parang nagiging kalaban na itong si Vice President Sara Duterte. Yung suporta yung suporta niya doon na sa mga Duterte na kumakalaban sa presidente na lahat ginagawa para lamang mapabagsak itong presidente natin. So now ngayon, siguro naintindihan na rin ng mga politiko na for the sake of delikadesa na sinasabi, akusa na lang na mag-resign itong si Vice President Sara Duterte sa DepEd Secretary at ibigay na lang ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba. Gayunpaman, si Pangulong Bongbong Marcos hindi nagdidesisyon ngayon. Ayaw niyang magdesisyon na siya mismo yung magtatanggal bilang DepEd Secretary kay Vice President Sara Duterte. Kundi, parang sa palagay natin, gusto rin ni Pangulong Bongbong Marcos na kusa na lang na si Vice President Sara Duterte mag-resign as DepEd Secretary. So bakit ayaw mag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary? Ito yung mga dahilan kung bakit ayaw mag-resign ni Vice President Sara Duterte. Kasi may malaking pundo sa DepEd. Kung ikaw secretary ng DepEd, may mga budget dyan. May malaking pundo ang DepEd Secretary. So kung ikaw DepEd Secretary, iikot ka sa buong Pilipinas, iikot ka sa mga school division ng buong Pilipinas, iikutin mo yan, pupuntahan mo yan. Funded yan ng DepEd. So ibig sabihin, makakaikot ka ng buong Pilipinas, funded ng DepEd, na pwede rin gamitin mo sa pagiging pangangampanya. Pwede mo lang gamitin yan sa pangangampanya. So, ibig sabihin, nakakapangampanya na itong ating Vice Presidente. Tapos, funded ng Department of Education. Funded ng DepEd. So, yun yung isang dahilan kung bakit ayaw ni Vice Presidente na bumitiw kusa, mag-resign kusa bilang DepEd Secretary. Marami pa siyang pwedeng magamit habang nandyan siya sa DepEd Secretary. So, yun nga, parang sa mga nakakaintindi, nakakahiya sa side ni Vice President Sara Duterte na yung presidente naglagay sa iyo bilang DepEd Secretary tapos hindi mo sila suportahan itong presidente na naglagay sa iyo. Kinakalaban mo ang presidente. So sabi ng karamihan, sabi ng ilang mga politiko, mag-resign na sa DepEd Secretary itong si Vice President Sara Duterte kasi hindi na maganda ang relasyon ng presidente at vice presidente. Nakikipagplastika na si Vice President Sara Duterte sa ating presidente at kung titingnan natin yung intensyon is gusto ring umupo bilang presidente kapalit ni Pangulong Bongbong Marcos just in case na maging successful itong pinaplano ng mga Duterte na pabagsakin ang administrasyon ni Marcos. So parang ganyan yung mangyayari. Just in case na bumagsak administrasyon ni Marcos, ano mangyayari? Uupo si Sara bilang presidente. So nakikitang sumusuporta siya sa mga ginagawang demolisyon nitong mga Duterte. At nandun din yung ating vice presidente nakasuporta
masakit din pakinggan yan sa side ng administrasyon na yung vice presidente mo sumusuporta sa kalaban mo para pabagsakin ka. Yung intensyon pag bumagsak ka, upo bilang presidente ang iyong vice presidente. Yun yung tinatarget ng mga Duterte. At may malalim na dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga Duterte sa pagpanguna ni former President Rodrigo Duterte. No? So sa tingin nyo kaya, mga kaibigan, magre-resign ba itong si Vice President Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary? Kung ikaw ba naman may delikadesa ka sa mga Pilipino, sa mga taong may magandang hangarin para sa ating Pilipinas, ano kayang gagawin natin? Kung ikaw, magre-resign ka ba o magpapatuloy ka dyan bilang DepEd Secretary? So ngayon, sinasabi ko nga, may mga ilang politiko na. May politiko, may mga mayors sa Iloilo, sa Negros, may congressman na nanawagan na mag-resign na daw si Vice President Sara Duterte. So sana mag-resign na para hindi na magamit itong pagiging DepEd Secretary sa kanyang mga personal din na mga hangarin sa susunod na eleksyon, mga kaibigan.